Okay, sasampay na po natin. Ito, yung mga pamunasan ng paha na kada dryer ko lang. So, ganito lang po. Madali lang matuyo ito kasi na dryer na. Ayan. Yung nakikita ninyong damit na yan, yung kahapon yan. O nakasampay na lahat. Ano? Yung kahapon, pinagtulungan namin ni Sister Baby. So yan. Pero meron pa natitira. Oh. Yan, yan. Ayan, nakita nyo? Yan yung mga pamunasan ng paha na yan. Yan. Meron pa natirang dalawa. Pero doon ko na ilalagay doon sa ito. Dalawang maliit at saka dalawang malaki. Doon ko sila ilalagay doon sa barandilya. Sa barandilya naman. Tignan natin. Tignan natin. Ha? Ito. Ayan. Yan yung natira. 4. Kaya dyan ko na sila sinampay. No, kasi puno na ron. Sa sampayan. Oh. Pero wala po. Kailangan tulong-tulong. Isa po ako senior citizen. Oh. Pero bakit tumutulog pa ako sa gawain bahay? Simple lang. Simple lang. Eh, anong gagawin ko? Hindi ako tutulong. Senior citizen ako. 63 years old. Sa August is 64 ako. Stroke nose ako, 5 years.
sa September, September, 6 years na. Biyaya ng Diyos, wala po naman naging damage sa akin. Hindi nga po halata, sabi nga ng nakakakita, hindi naman halatang na-stroke ka. Biyaya lang ng Diyos po yan, ano? Awa ng Diyos at ganun ako. Ano pa, yung tuhod ko, 6 years na ito. Ito, napunit yan. Kaya nang pinatignan ko po sa Philippine Orthopedic yan, sabi sa akin, ang gusto ko noon mangyari kasi masakit talaga eh. Siyempre simula yun eh, nung magkaroon ng punit yung lamad. Sabi ko, kung pwede, lagyan nyo na ako ng gamot na lang ako. Sabi ng doktor do sa Philippine Orthopedic sa Quezon City, sa Mima yun. Walang gamot dyan, sabi niya. Nung sinabi niyang walang gamot, medyo hesitant ako. Paano ito, kako? Masakit yan eh. Sabi niya, operahan natin, sabi niya. Yan ang gamot. Gusto mo, ganitong gawin mo. Umikot ka muna dito, magtanong ka sa mga doktor dito. Kung meron ba sila may bibigay na gamot sa iyo, kanya. Basta ako, opera lang kailangan dyan. Sabi ko sa doktor, kung operahan mo ito, magkano naman kako? Is 150,000. 5 years ago naalala ko ng presidente nun, si Duterte. Kasakulo ko yung ninanakaw yung pera ng PhilHealth. Sa panahon ni Duterte, ninakaw yung pera ng PhilHealth eh. Wala naman na yung mga bubit lang ang kinasuhan. Pero yung mga kagaya ni Duque, siya pinakahamo sa PhilHealth pero wala naman. Ni sampal, walang nangyari. Kawawa kaming mga naguhulog ng pera sa PhilHealth. Sabi ko sa PhilHealth, ninanakaw nyo lang ang pera namin kako. Meron pa ba ako natirang pera dyan kung gano'n sa kanila? Magpapa-opera ako kagaya nito. Pinicturean ko yung mga ko, pinakita ko. PhilHealth member ako, pinakita ko nga, hindi ko. Meron pa ba akong pera dyan? Sabi ko. Sagot sa akin ng PhilHealth. Huwag po kayo mag-alala. Wala na po kayong gagastusin. Ayusin nyo na po yung mga papeles ninyo. Sabi niya, ganito ganyan. Tinuro sa akin, paano? Kita niyo po. Sabi nila na sinabi ko ninanakaw yung pera ko dyan Kasagot-sagot, wala na daw akong gagastusin. So hindi rin po ako natuloy magpa-opera. Nagtanong-tanong lang muna ako doon sa mga may kasong kagaya ko. So napagalaman ko, mas maganda daw hindi na ipa-opera. So nagkaroon ako ng pasya, sabi ko sa doktor, at saka ako na lang ipa-opera kako. At sagot niya sa akin ng doktor, alam niyo ano pong kasunduan ang ginawa ng doktor? Sige, ganito lang. Kapag hindi mo na matiis ang kirot, bumalik ka rito at ooperan ko. Sabi niya. Opo, pag hindi ko raw matiis. Nung una talagang masakit po ito Halos mamamatay ka sa kirot. Tinitiis ko lang po, hindi ko pinapalatang masakit talaga. Masakit talaga. Ito. Yung lamad natin dito. Nakita po nila sa MRI. Kaya sabi niya, pag hindi mo na kaya, sige, opera natin. Ang tanong ko, sigurado ka ba pag in-opera mo, babalik sa dati yan? Oo, sabi niya. Siyempre, doktor yan Meron din po kami kasama sa simbahan nun. Binidyo nila. Ganito rin ang tuhod. Binabaloktot pala yan. Pag o-opera, lalagyan ng bakal. Ilagyan po nilang stainless, pinakita sa video. Pero ngayon, po, hindi na bakal lang nilalagay nila. Plastic. Merong gawang plastic, matibay daw po yun. Yun ang nilalagay nila. Kulay manilaw-nilaw yung plastic. Nakakita na akong gano'n, Kaya ito biyaya ng Diyos. 5 years na, ito, kaya. Kaya yung pisang ko, sabi niya, nung nagkausap kami, sabi niya, kasi ako pa nagbantay sa pisang ko noon, pinag-opera sa Makati. Sabi niya, dapat hindi ko pina-opera ito, sabi niya. Ang dami nagpaayos sa akin, doktor pa. Sabi ko, buti na lang ako. Hindi ko pinagalaw yung sakit sa loob-loob ko lang. Ayan. Hanggang ngayon, ito. Kayang-kaya pa. Sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos.
Diyos lang po ang tutulong sa atin. Wala namang iba eh. Sabi nga ni Jesus, Mateo 28:11-28, ali kayo, lumapit kayo, may mabigat na oh, pinalalapit eh. Dilapit ako ng lapit naman kay Jesus. Ito ng biyaya ng Diyos sa August o September. Actually, nagsimula ito August eh. Ano? 6 years na ako. Biyaya ng Diyos. Nakakapagbuhat na po ako ng tubig. Kasi third floor ito sa amin. Nakyat manawag ako rito. Isipin niyo po yan. Kung hindi ba sa tulong at tawa ng Diyos, magagawa ko ba yan? Hindi. Alaman din. Hindi ako gumamit ng saklay. Tinitiis kong sakit no simula. Tiis lang talaga. Ayan pinano ko po na therapy sa isang hospital din. At magaling din yung nagte-therapy. Sabi niya, patutubuhin natin yung laman dyan. Pakakapitin natin yung laman, sabi niya. Ayun, biyaya ng Diyos. Siguro po talagang tumubo na yung laman. Kaya kahit, hindi nga lang ako pwedeng tumakbo. Hindi na pwede. Pero yung lumakad, nakakalakad kahit matagal. No, biyaya ng Diyos. Kaya ito po ang aking munting kwento sa inyo. Labadami, labango, ng tunay na macho man ng Tondo, Manila. Nakita niyo po sinampay like, share na share kayo. Mga nasharean, mag-share kayo sa iba. Malay ninyo, nakapulot kayo ng estilo ko. Huwag niyo sabihin kayo yung lalaki, tumulong kayo sa gawaing bahay. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan Jesus. In Christ alone! God bless us all. Bye-bye.